Sige po. Hello po, magandang umaga po sa lahat ng nandito. Masaya po kami at nagkaroon po tayo ng panahon para po pakinggan ang ating Presidential at Vice Presidential Sir Montemayor at si Sir David po. Ang Move As One Coalition po ay isang koalisyon ng 140 pong organisasyon at around 77,000 na mga individual na kinabibilangan po ng mga commuters, transport workers, mga kapatid nating may kapansanan, climate justice advocates, mga kabataan, senior citizens po, laborers, mga manggagawa, healthcare workers, mga namimisikleta at marami pa pong ibang sektor. Nabuo po kami ng 2020 dahil po sa malubhang kalagayan ng transportasyon sa gitna ng pandemya dahil po ng public transport ban. Reminders po for everyone. So meron po tayong mga journalists, salamat po sa oras ninyo, who are here with us who will be assessing the transport stances of our candidates with the coalition. Ito pong Transpo Talks natin will be streamed online sa Move As One Facebook page at available po siya sa ating mga kaibigan sa media if they want to review and write a story about it later on. Ang entire na programa po ay tumatakbo ng 1 oras with the last 15 minutes dedicated po para sa media natin at audience na magtanong ng kanilang mga tanong. Kung meron po kayong komento o katanungan bago po ang open forum, pakitype na lang po siya sa chat box sa Zoom at babalikan po natin siya pagdating ng open forum. Ang mga tanong po na ito ay crowdsourced mula sa iba't ibang sektoral na grupo na miyembro po ng koalisyon at ito po ay mga tanong na itatanong po ng ating mga ordinaryong Pilipino sa ating mga kandidato. At sa ngayon po, ang meron po tayong magsasalita at magpapahayag ay si Dr. Montemayor at si Sir David po. Ayan, para po sa unang katanungan po sa ating presidential and vice presidential candidates, maaari pong magbigay ng 1 minuto po sana, Dr. Montemayor, para po i-introduce yung inyong sarili sa ating transport and mobility community. Dr. Joey? Magandang umaga po at salamat po sa inyong pag-anyaya, no? At isang malaking karangalan na maimbita kami together with my Vice President, si Mr. Rizalito David. At nagpapasalamat po kami ng malaki. No? Ako po ay isang doktor, isang internist cardiologist, isa akong abogado rin at economist din. Also professor in several universities. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Montemayor. Para naman po sa ating Vice Presidential candidate, si Mr. David, 1 minuto po para sa inyong introduction. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod na si Rizalito David. No? Ako po ay lumaki, pinanganak at lumaki sa Tondo, Maynila. Nakapag-aral sa pamantasan ng Pilipinas. Ang akin pong degree ay sa Sociology at Environmental Science. At ako po ay nagagalak sa inyong paanyaya para ibigay namin ang aming posisyon sa maraming issues concerning the transport sector. Salamat po. Thank you po, Sir Montemayor at Sir David. Ngayon naman po tayo tutungo sa unang segment po ng ating forum. So sa unang segment pong ito, meron po kayong 2 minuto para po sagutin ang mga tanong. Magpa-flash po tayo ng timer para po masiguro na tama tayo sa oras. At magsabi lang po kayo. Game. Sa unang tanong po, kailan po kayo huling sumikay ng PUV? At ano po ang mga problemang naranasan nyo, naobserbahan, at paano nyo po ito lulutusin kung sakaling mahalal kayo? Magsimula po tayo kay Sir Joey. Ako po random ang pagsakay ko kasi minsan actually may kotse ako, may sasakyan ako. Pero iniiwan ako sa ospital pero minsan for example St. Luke's to UST nag-jeep na lang ako. Ang naranasan ko ay masyadong mabagal at saka yung talagang makita mo yung pollution din na binibigay ng ating mga jeep lalo na yung mga luma. Yung sa mga bus naman, usually, iniiwan ko yung sakyan ko para sumakay papuntang EDSA kasi napakahirap ng traffic. At maganda yung wala ka masyadong inaalala rin. Pero yun nga, masyadong
masyadong nagbibigay ng pollution at saka yung nakakaawa ang ating mga drivers at saka yung mga konduktor. Ano? At kailangan pa sila magtagal sa isang lugar para makakuha ng mga pasahero. No? At napakahirap ng ganyang sitwasyon nila. Nag-aaway pa sila. Minsan nakita ko nag-aaway yung mga bus drivers. Ano? Nakita ko rin na yung nagsaksakan din. Ano? Kasi nga nagigit-gitan sila. Napakahirap ng kanilang sitwasyon. So, a lot of problems in our public transportation. No? Ang mga tao, commuters, hirap na hirap. Ano? Sikan, parang lalo sa jeep, parang mga Christmas tree. Ano? Ang dami nakasabit, heavy, ano? For more than 30 years, ganyan yung problema natin. Yan lang po. Salamat po. Thank you po, Sir Joey. Sige po, Sir David, ano pong masasabi niyo sa tanong ni Bea? Isa pong commuter at galing po sa Renamasyanto, Manila. Ito ba yung tanong, no? Yung kailan ako huling sumakay? Admittedly, matagal na akong hindi nakasakay ng jeep, no? Sa haba ng pandemya, hindi ka halos lumalabas, no? Bawal lumabas. So meron naman ako isang lumang kotse na nagagamit every time na kailangan kong may puntahan. Pero lately, mas komportable ako mag-taxi na lang or mag-grab, no? Hindi ako masyado nakakasakay ng jeep ngayon dahil meron akong konting problema sa tuhod, ganyan, no? Of course, after a while kasi talaga yung masasanay ka na doon sa kinagawian mo. Pero lumaki ako na nag-jeep lang talaga ako, no? Until such time na nagkaroon ako ng isang kotse na nagagamit, no? Kaya hindi na ako pero very much aware ako doon sa mga nangyayari sa mga commuters saka doon sa ating mga jeepney drivers and operators, no? Pangitang-pangita naman yan. Nadadaanan mo naman yan, nakikita mo nagigit-gitan yung mga tao o kaya pagkahaba-haba ng pila kasi ang tagal ng turnover, no? Kaya ang mga commuters nandoon nakapila, ang tagal, no? Bukod pa dun sa siksikan sa loob, ganyan, no? Of course, nitong pandemic medyo lumuwag-luwag pero pretty much ngayon bumabalik na rin, di ba? Ganun pa rin yung sitwasyon ulit. So malaki talaga yung pangangailangan na bigyang tugon yung ating problema sa public transport. Thank you po, Sir David. Salamat din. Maraming salamat po. Sa tanong naman po, yung pangalawang tanong po natin ay galing kay Ka Jaime Aguilar, isa po sa mga transport workers leaders namin from the National Confederation of Transport Workers Union. Ang tanong niya po ay sa pagbangon natin mula sa pandemya, paano niyo po masisiguro na magiging sapat, maaasahan, makatao, makatarungan sa manggagawa at commuter, at sumusunod sa mga health protocol gaya ng physical distancing at sapat na ventilasyon ang pampublikong transportasyon? Magsimula po tayo kay Dr. Montevero. Well, walang mabilisang kasagutan dyan. Ano? Ang importante dyan, unang-una, yung kabuhayan muna ng ating mga drivers, mga konduktor. Dapat yan mabigyan talaga ng solusyon diyan. Subsidy para sa kanila kasi masyado na silang malaking dagok sa kanilang pandemya at saka yung pagtaas ng presyo ng yung ating langis. So bigyan ng subsidy, hindi sapat yung 6,500, dapat iangat hanggang 10,000. At pagkatapos nito, lahat ng tulong sa kanila, pati yung kanilang mga pamilya, no? Bigyan natin sila ng insurance talaga, hindi yung ordinary insurance lang na para sa kanilang mga sakyan. Pero bigyan natin ng, kasi there are thousands of drivers at saka mga mga conductor din. So bigyan natin ng talagang sapat na ikabubuhay talaga sa kanila. Yung health naman natin, well, bigyan din natin sila ng health insurance na libre na yung outpatient at saka yung universal health natin through PhilHealth. Talagang panda rin natin para sa kanila. Huwag nang maglagay pa ng napakaraming mga requirements. So,
yan po, no, health, at saka yung sanitation, alam nyo, napakadumi ng kapaligiran natin. Yung pollution talaga natin, yan nakaka-contribute sa ating mga greenhouse gases, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrous oxide. Alam niyo po, kaya nagkakaroon tayo ng yung tinatawag na global warming at climate change. So, as a whole, yan ang muna yung gross and superficial na para ma-alleviate temporarily ang kanilang mga sitwasyon. Maraming salamat po, Dr. Montemayor. Mr. David? Naibigay po ng aking katandem na si Dr. Montemayor yung mga kagyat na dapat gawin, no? Hinggil diyan sa sektor ng transportasyon pati na ng ating mga mananakay. Yung idadagdag ko lamang diyan, hindi ba pagdating sa taxi mayroong taxi companies? Sa bus may mga bus companies. Bakit sa jeep wala? Naka-organisa sila bilang mga kooperatiba. Ang dapat natin gawin dyan, in the long run, no? I-organize natin ang mga operators ng jeep at mga drivers na magbuo ng sarili nilang mga kumpanya, korporasyon, no? Na napapasok sa joint venture agreement with the government. Ang gobyerno ang magpo-provide ng kapital para i-modernize yung fleet natin, no? ng jeepneys and even yung mga medium-sized na buses, no, na magagamit ng ating mga publiko, no, ng mga sumasakay. Yun yung aming isa sa mga long-term plans, no, na ang driver hindi dapat tingnan na driver lang, no. Ang driver ay dapat tingnan na isa ding mangangalakal, no, isa ring nangangapital, no. Kung nagsasama-sama lahat ng driver at operator, nagtubuo ng mga korporasyon nila, depende kung anong size ang gusto. No? Doon na ngayon papasok ang gobyerno at makikipag-joint venture to provide for the facilities. No? Yung mga hard facilities na kailangan dapat gamitin para naman yung ating mga mas umunlad yung ating mga driver, yung buhay nila at yung mga kasama nilang big operator. Kailangan kasi talaga ng change, no? Change sa mentality. Salamat. Thank you po. May follow-up question po kami dito. Parehas po kayo, Dr. Montemayor and Sir David, na nagkwento tungkol sa kalagayan ng ating transport workers. Para naman po sa commuters, may tig-isang minuto po kayo. Paano niyo po masisiguro na ligtas po sila makakabiyahe mula sa point A to point B, sapat na ventilasyon, maayos na physical distancing, ngayon pong kalagayan ng public transport natin? Okay, naniniwala ako, madisiplina rin. Pero tingnan natin muna yung sistema. Kasi hindi maganda yung sistema natin. Patagalan para mapuno ang kasi nga boundary system sila, no. Dapat isiksik mo lahat, hintayin mo lahat bago baka wala talagang time. Kung i-compare mo sa Singapore kasi umaandar sila kahit walang pag tapos na yung kanilang time, yung pagkakahinto nila, aandar na sila. Sa atin kailangan pampunuin, pabilisan, no, patagalan. At makikita natin yung injuries sa mga commuters natin, napakarami niyan, no? Yung iba tumatakbo pa yung sakyan, bababa. So wala talagang kaayusan, walang disiplina, walang order. So pag kami na po ang manunungkulan, gagawin nating madisiplina ang ating para maiwasan natin ang peligro. Thank you po, Sir David. Tulad na rin na nasabi ni Dr. Montemayor, long term yung ilan sa mga solutions para dyan, long term. Isang pwede nating dyan, i-put up natin yung lahat ng facilities for transportation, no? Mapa-jeep yan, bus, rail transit, yung mga pinaplano natin na sa Pasig River or sa pamang-uri ng transportasyon, mag-single ticket system, no? Single ticket system, yung
commuter, meron siyang ticket na isa, madali siyang makasakay kahit saan na gustuhin niya, yung mga transport routes na dadaanan niya, anumang klase, jeepman, bus, etc. Para mas mabilis ang ang takbo. Of course, we will always assure na maayos talaga lahat yung pasilidad dito sa bagong sistema na ito. Thank you po. For our next question po, tig 2 minutes po ulit kayo dito kasi hindi na po siya follow up. Galing po siya kay Kuya Ira Cruz. So siya po ay isang commuter, siklista, at transport din po siya. At member po siya ng Alt Mobility PH. Ayan. Noong taong 2019 pa po nakabinbin ang Commuters Bill of Rights. Hinihintay na ito ng 95% ng mga Pilipinong walang sariling sasakyan na naglalakad, nagbibisikleta o sumasakay sa mga pampublikong transportasyon. Ano po ang pananaw nyo tungkol sa panukalang batas na ito? At ano po ang magiging hakbang ninyo tungkol dito? Simula po ulit tayo kay Sir Montemayor. Well, ako po 100% ibabackup po ito. No? At saka ipapast track dapat to. No? Lalo-lalo na ako nasa kalusugan ako. No? Ang paglalakad sa amin, alam niyo yung sa amin, at least every day 30 to 45 minutes. Ano? Ang paglalakad sa mga cardiologists, ang pagbabike, maganda po yan. No? Kaya lang dito sa atin, hindi peligroso. No? Usually, na-injure sila, namamatay. Kasi hindi naman ginagalang ng ating may mga sasakyan ang mga bisikleta. No? So, hindi ka guys sa mga EU, European nations, Singapore, Australia, talagang malaki ang parte ng mga nagbibisikleta at saka mga naglalakad. Sa Korea, actually, sa Korea, every 1 kilometer may park sila. No? At saka bisikleta ang karamihan ginagamit nila. Sa atin kasi, yung overall system natin mali. No? Hindi priority ang health dito sa atin. No? Hindi priority. So, dahil hindi priority ang health, ang mga tao, siksikan, maraming sasakyan, bulky, mga bus, mga taxi, napakarami. Ang gagawin natin ay i-prioritize natin to. No? Madali lang namang i-lessen ang traffic kung gusto natin. If we are willing, if we are sincere, nothing is impossible. Ano? Ako, meron akong system na it may be radical, pero I will prioritize yung mga commuter natin, yung mga naglalakad, no, yung mga gagawing walking na magiging healthy. Paano ka maglalakad? Puro usok. Pagkatapos magbabike. Para magbabike, yung mga nagbabike, binubundol. So dito talagang walang respect sa karapatan ng mga nagbabike at naglalakad. So yan po, I will prioritize this. Salamat po. Napakagandang sagot, Sir Montemayor. Sir David? Hindi natin may hiwalay yung panukalang batas na yan doon sa kalagayan ng teknolohiya ng transportasyon natin. Magagawa nating maganda yan, yung paglalakad, yung pagbibisikleta at anong pa mang uri ng Kung titingnan natin sa pangmatagalan, anong dapat yung maging shift natin doon sa type of fuel na ginagamit ng ating mga sasakyan, no? Kung puro pa rin gasolina, diesel, no, ang gagamitin diyan, okay, we can provide the roads, pero in the long run, yung mga gumagamit nito na nagbibisikleta, katulad ng Ortigas for example, ng EDSA, bandang huli niyan, nakapagbisikleta nga sila, pero may sakit naman sila sa baga, di ba? Kasi nga polluted, katulad ng sinabi ni Dr. Montemayor, no? Kaya kailangan in the long run, pag-aralan din natin, akibat nitong Commuter Bill of Rights na ito, yung type of technology that we will use. No? Kailangan mag-shift tayo sa sa electricity na, use ng electricity sa ating mga transport. No? Hindi lang sa pampubliko, maging pati dun sa pribado, para mag-clear yung atmosphere. No? So kung gusto mo maglakad, gusto mo magbisikleta, provided yung mga facilities for that, no, nandiyan ang mga bike lanes and everything. At walang pollution, no? Maganda yung nakakapag-exercise ka talaga na nagbibisikleta eh. Ang problema,
Imbis na lumakas yung katawan mo, lalakas nga yung muscles mo, hihina naman yung baga mo. Mamamatay ka rin, di ba? So, we have to look at the technology. In the long run, ano ang dapat na maging technology sa transport systems natin? Maraming salamat po. Isang follow-up question po dahil na-mention niyo po yung langis no na meron po tayo ngayong no crisis no sa presyo ng langis, napakataas po. At na-mention niyo po sa mga statements ninyo na pabor po kayo sa pag-alis no, or pagsuspende ng excise tax at yung VAT. Pero alam din po natin na kapag binabaan po natin yung buwis no dito sa VAT, mas tataas option 'di ba ng langis. At the same time po, yun din po yung sinasabi ninyo sa inyong statement na gusto natin magbago yung type ng langis na ginagamit natin no. And most of the issues are supply side no. Pero po sa demand side, ano po yung konkretong gagawin natin sa budget man ito no ng pamimisikleto, paglalakad at pagkakay sa public transportation? Well, ilesen natin siyempre kung ang supply side ang ano natin, ilesen natin yung dependence sa oil no at sa oil-based, petroleum-based products. Ang yun nga kagaya ng nasabi, no, meron namang yung electricity base at marami pa yung alternatiba no sources of energy, for example solar, wind. Alam niyo, meron ng as we are discussing this ano, meron ng yung na-revitalize yung lithium ion ano, battery na storage ng energy. And this is the future no of energy, since marumi yung coal, marumi yung oil no. So we have to depend on renewable sources of energy. Other than yung mga oil, coal-based, yung mga dirty sources of energy. So yan po, we will exhaust all renewable energy supplies. Salamat po. Mr. David? Well, in the long run, alam nyo, yung katulad na sinabi ni Dr. Montemayor, yan yung mga kagyat, no? Short and medium term. In the long run, importante na tignan natin yung land use natin. No? Hindi yan napagbibigyan ng pansin. Matagal na yan na nasa Kongreso. Kailangan na natin pag-aralan paano natin gagamitin yung bawat sektor ng ating kalupaan at katubigan. No? Hanggang ngayon, hindi yan nadidiscuss. No? Yung mga land developers kasi against dyan. Kaya natutulog parati yan sa Kongreso. Yan ay isang bagay na dapat nyo rin suportahan at itulak. No? In the long run, we will have to look at how saan natin dapat ilagay ang mga settlements, saan dapat ang industries, etc. para hindi halo-halo. And that can only be done if we have a land use act. Medyo maiksi yung ating oras, no? Pero maganda ma-discuss tong bagay na ito para yung mailagay natin sa tamang konteksto yung pangangailangan natin sa modernization ng ating transport system with our land use planning. No? Well, wala na tayong oras. Siguro sa mga susunod na pagkakataon mai-discuss natin yan. Maraming salamat po. Napakahalaga nga po ng land use no sa mobility and transportation, sir. We still have a chance to ask that question later, but we'll proceed po to our next question. Haya? Sige po. Sunod pong tanong. Next slide, please. Yan. Ngayon pong patuloy na namimisikleta ang ating mga frontliner at maraming manggagawa. Paano niyo po gagawing ligtas ang biyahe nila patungo sa trabaho at pauwi sa mga tahanan nila? Ang tanong po ito ay galing kay Ate Tisha Mayuga mula po sa Life Cycle Philippines, isa pong commuter at isa pong idol na siklista. Sa advocacy niya, marami po siyang pinapatupad na nalalaban para sa ating mga siklista at mga frontliners at mga manggagawang nagbibisikleta. Sige po, simula po tayo kay Dr. Montemayor.
Sa ngayong sitwasyon po, no, hindi po ligtas ang ating nagbibisikleta. Alam niyo po, doktor po ako, nakikita ko yung mga fractures, araw-araw, injuries. At ang problema ito, wala pang mga insurance yan. So sarili lang, mas mahal pa yung kanilang confinement kaysa yung bisikleta nila. Ngayon, isa pa, no, masyadong makapalang usok, no? At saka alam niyo, ang pinakamalungkot dito, etong mga kotse, bus, mga ganyan, nag-i-impinge no sa linya na ginawa ng ating gobyerno para doon sa lane na para sa bike. So, kinakain din yung linya, no? Isa pa, talagang magulo ang sistema natin, no? Naglagay lang ng bike lane para formalidad lang, but they do not, our motorists do not really respect the bike lanes. Wala talaga, makita mo, bali-bali yung kanilang mga paa, ang kanilang mga kamay, no? Pagdating sa punta ka sa emergency room, lalo sa orthopedic, ang dami, yung iba bali-bali pa yung kanilang spinal cord. So, nakakalungkot po, no? Ang ating lanes ng bike, formalidad lang, puro hypocrisy on the part of the government. Hindi naman nire-respeto. Walang wala man lang penalty ang mga nag-i-impinge nito at saka nagva-violate ng mga bike lanes natin. So pag ako, gagawa ako ng wall talaga. It is a wall between the lane of the motorcycles at saka yung mga ating mga motorista at saka yung mga may-ari ng mga at saka mga nagbibisikleta para safe sila. Number one kasi yung kanilang safety. So, yan po, no? At let us pray for this. Thank you po, ating Sir Montemayor. Sir David, nasabi po ni Sir Montemayor na gusto niya po ng wall, pader, o konkretong barrier po para siguraduhin na ligtas ang ating mga siklista. Ano po ang tingin yung ibang paraan na pwede po silang gawing ligtas na ipapatupad niyo po? More than the in addition to the physical and infrastructural development para suportahan yung mga ating mga kababayan na hihilig ng magbisikleta or maglakad, ang ating ang isa sa dapat nating gawin diyan, magkaroon ng education program, no, para ayusin yung mindset ng mga tao, hindi lang ng mga nagbibisikleta o naglalakad, kundi pati yung mga nagdadrive ng mga sasakyan, no? Kailangan natin yan, ma-join natin yan na gano'n, na mag-fit. Ang problema natin, kasi nga ang orientation natin, ang mindset natin, ang consciousness natin, nandoon sa pagsakay, mag-drive, no, etc. Kaya pati ang mga kalsada natin talaga naka-design sa gano'n. So we start with the consciousness, the mindset of people that there must be some respect both ways, no? Paumpisa lang 'yon, no? But this has to be done by a rigorous long-term education program na binabago natin yung mindset ng tao na dumating na yung panahon na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan kang nakasakay. Maari kang magbisikleta, maari kang maglakad. Pero ano yung mga panuntunan na dapat mong sundin para sa iyong sarili at para sa iyong kapwa, di ba? Hindi naman kailangan isulat parati yan. Yan ay kailangan na ini-ingrain yung respect for commuters, respect for those who decided to take another form of transport or maglakad lang, no? Yun ang importante. Yun ay kasama sa plataforma namin ni Doc Montemayor doon sa aming isasagawang moral renewal and cultural restoration programs. Maraming salamat po. Yung sunod pong katanungan ay tungkol sa road crash and accessibility. Yung tanong po na ito ay galing kay Doc Ava Mata, isa pong person with disability leader namin. Yung tanong niya po, paano po niyo gagawing mas ligtas ang mga kalsada, daanan at tawiran para sa mga mahirap at maaaring masaktan sa kalsada? Ang mga naglalakad, mga bata, matanda, kababaihan at lalo na ang mga may kapansanan. Isa pong quick context po dito, dumoble ang namimisikleta ngayong pandemya. Ngayon, isa sa bawat 4 na household na ang namimisikleta. Pero ayon sa WHO,
34 people po ang nadidisgrasya at namamatay araw-araw sa road crash sa Pilipinas. Ano po yung gagawin nyo ukol rito? Kompleto po yung batas natin para i-safeguard yung ating mga tumatawid sa kalsada, no? Pero ang problema natin dalawa, no? Yung implementation, no? Tsaka nagtataka ako, meron tayong pedestrian lane, meron tayong red, meron tayong green, mga signals. Nagtataka ako bakit merong traffic policeman na nagpapa-stop siya pag go. Nagpapago siya pag stop. Hindi ko maintindihan why are we but etong mga natin baligtad ang utak ng mga natin ang mga nag-enforce. Meron na tayo Number 2, no, yung minsan hindi natin maiiwasan ng aksidente, kaya nga sinabi aksidente. Walang insurance na sapat ang ating yung third party liability. Napakatagal i-enforce yan, magulang yung mga insurance companies. Pag kukuha ng insurance, napakabilis. Pero yung enforcement niyan, alam nyo, nalibing na yung hindi pa nakaka-claim. Nalibing na yung mga na-aksidente. Pero hindi pa nakukuha yung insurance. So, kaya nga third party, it's an automatic, it is an automatic liability on the part of the one who did the accident. So, ang gawin natin, i-assure natin mismo na ang gobyerno na ang magbibigay ng pera at once. Pag may aksidente, ibigay na kaagad. No? So, ako, ganun ang gawin ko. Sa two-pronged approach, ayusin natin ang implementation ng ating mga batas. Ayusin natin mga nag-i-implement. Puro cellphone ng cellphone. Ang mga nag-i-implement niyan. Yung mga police, yung mga traffic policemen, yung mga sa MMDA. At gawin din nating maayos ang insurance na it's an automatic responsibility. So, yan po. Thank you, Dr. Montemayor. Mr. David, nasabi niyo po kanina na napakahalaga ng education ng ating mga road users. Ang paniniwala po ng koalisyon ay mahalaga yung disiplina, pero mahalaga na may sistema na pag may sistema, may disiplina. No? Ano po doon sa sistema yung babaguhin niyo para rito sa road crash and accessibility concerns? No, lalo na po at marami pong mga may kapansanan sa Pilipinas. No, it's actually around 10% of the population according to the latest National Disability Prevalence Survey. Balik pa rin ako doon sa mindset na nasabi ni Dr. Montemayor yung mga infrastructural development na kailangan para dito sa panibagong sistema. Hindi lang para doon sa mga naglalakad, mga nagbibisikleta, lalo-lalo na doon sa mga doon sa mga may disabilities. Mindset pa rin 'yan. 'Yun pa rin ang problema natin. We have to have that paradigm shift, so to speak. Although gas na yung paradigm shift na 'yan. We have to change our mindset. Na ang ating mga settlements areas ay dapat priority yung mga tao at hindi sasakyan. Kaya nga ang long term natin dapat ano ba ang talagang gagawin natin? Ang Metro Manila ba for one ay mananatiling settlements mixed with industries etc. O ilabas na natin ang mga industriya, settlements na lang ito. Tapos ayusin natin yung sistema dito sa settlements natin. Ilabas na natin ang industries, tapos nakakonect na lang yan by transport routes. Yung mga tumitira sa Metro Manila, lalabas para magtrabaho dun sa mga industriya na nandoon sa labas at uuwi sa gabi, matutulog. Or pwede nating iwan dito yung mga industriya at magtayo na tayo ng mga bagong communities sa labas. At magagawa natin to the fullest yung design na gusto natin para mapagbigyang pansin talaga yung pangangailangan ng mga mahihirap, lalo na yung may mga kapansanan, mga bata, etc. There has to be something that must be done in the long term. We cannot be doing palliative matters, palliative things ngayon. Siguro pang sa kasalukuyan, pero in the long run, we will have to change all these things. Maraming salamat po.
So yun po yung unang segment po natin. No, yung pangalawang segment naman po natin ay ang tinatawag naming yay or nay. No, so may 15 minutes po tayo allotted for this section. At pwede nyo pong i-flash yung yay sign or thumbs up or nay sign or thumbs down. At meron po kayong 1 minuto para sa bawat kandidato na i-explain po yung inyong posisyon, no, pagkatapos ng inyong yay at nay. So sabay niyo po siyang gagawin. So una po, may pinaplano po na Pasig Expressway at iba pang elevated expressways on top of our rivers and streams. Yay or nay? Nay. Okay. Dr. Montemayor, can you explain your position po? 1 minute po tayo for this segment. Yung Pasig Expressway po, ito pong Pasig Expressway. Alam niyo po, band-aid solution lang yung iniisip ni Mr. Ang dyan. Puro profit, puro pagkakakitaan. San Miguel Corporation yan eh. Walang ibang iniisip niya kundi pera. Ngayon, short-term, long-term solution. Pero hindi po yan ha. It will disturb our ecological balance. Nagsisisi ang Tokyo ngayon, nagsisisi ang Japan, nagsisisi ang Korea. Bakit sila nagpatayo ng ganyang malalaking ano? Yung sa Korea actually winasak nila, no? Isipin nating mabuti. Ang profit na yan, it is just a short-term band-aid solution. Si Mr. Ang puro perang nasa utak niyan. Magsimula sa umpisa hanggang sa puro compute yan. Kaya lugi po tayo dyan as far as the long-term solution is concerned. That is not the solution. Thank you, Dr. Montemayor. Mr. David? I agree totally with what Dr. Montemayor said. And on top of that, I would like to propose, kung kami yung mamumuno sa lipunan natin sa pamahalaan, ang isa kong magiging advice kay Dr. Montemayor ay umpisahan na yung pagdedredge ng Pasig River at ng mga tributaries nito, para magamit natin siya for purposes other than the usual na pinagdadaanan ng mga wastewater. Gagawin natin siyang parang highway ng ng mga sasakyan pang tubig. Yun naman ang importanteng gawin diyan. Magkakaroon ng mga promenade, maraming mga parks along the way, Yun yung long term na dapat gawin. Ewan ko, napakasimple naman nitong bagay na ito, hindi magawa ng gobyerno. Yung dredging lang yan, importanteng magawa na agad-agad para magamit natin na maayos. Yun ang gusto ko sana idagdag. Pwede ba ako magdagdag? Yung even yung implementation ng Clean Water Act, Sorry. Oo. Sorry po. Time's up po. Anyway, marami kasi kaming ideas ni Dr. Montemayor, yung mga 1 minute, 2 minutes, talagang ipit na ipit kami dyan Opo. Kailangan siguro may mga panahon na mag-uusap tayo, yung substantive talaga, Kasi yung Pasig River na rin would take at least mga 30 minutes to discuss Pasensya na. Matagal po talaga yan. Salamat. Kaya Sir David, pwede niyo pong i-expound yung sagot niyo dyan at mag-usap tungkol sa Clean Water Act at sa iba pong contributions niyo sa environment sector mamaya po sa open forum. Sige okay. po. Thank you po. Para po sunod na tanong, next slide please. 99% po ng 2.8 trillion road infra budget po natin sa nakaraang dekada ay para sa pagtatayo at pagwawiden ng ating mga kalsada. At ito po ay makakotse, sobrang makakotse ang pulisiya. At yung pipeline po natin ng future infra projects ay nakafocus naman po sa rail. Yay or nay? Mas malaking funding po para sa road-based transport, signage, dedicated lanes para po sa mga PUV, terminals, depots at bus rapid transit system na mas madali pong gawin at i-build kesa sa rail. Hindi ko na hindi ko masyadong road-based. Pag road-based kasi, no. Road-based.
alam niyo yung mga signage na yan, diyan yung mga si Tito Soto, ano, yung mga ganyan, walang ibang ginawa kundi mga signage. Ano. Alam niyo po, dapat nakatingin tayo doon sa mga sumasakay rather doon sa mga masyadong maraming logistics. Siksikan ng siksikan sa Metro Manila, no, at saka sa mga ibang metropolis sa buong Pilipinas, masyadong heavy ang traffic. Gawan natin ng holistic solution, how to improve also. Dapat people-based tayo, no? Hindi tayo dapat nakadepende lang. Napakarami na ng mga sasakyan sinisiksik natin sa mga metropolis. So ang gawin natin, ilagay natin. Tsaka sinabi ko nga, kinuha ko attention ni Ping Lacson. Sabi ko, 1.3 trillion ang ninanakaw sa infrastructure project natin ng mga LGUs. So dapat hindi ganyan, na let us make it more holistic, people-based instead of yung mga infrastructure which is the basis of a lot of corruption in our country. Thank you po, Sir David. Well, I can only understand why yung mga signages, staffs, dedicated lanes, yan yung nangyari. Kasi yun yung ano natin, sistema. No? Kaya kailangan baguhin na natin yan. We had an opportunity before na mas lalong pag-igihan sana natin yung paggamit ng light rail at saka yung talagang rail system na maayos. Ano? Ang problema parating ang ako riyan, magkano ako riyan. Yan yung parating nagiging ng mga officials ng government. Sayang na nagamit natin sana yung PNR Railways na tinayuan na lang natin sana ng light rail sa ibabaw. Hindi na tayo nagpatayo ng mga katulad ng mga skyways. No? Kasi mas maraming sasakay ng light rail at hindi magdadrive kung maayos yung light rail system. Ang problema, hindi maayos yung railway system natin. Kaya kailangan mo ngayon magtayo ng mga skyways kasi mas gusto mag-drive ng mga tao. Kailangan talaga, ano ba talaga? Babaguhin natin talaga yung disenyo ng ating mga cities para natin masagutan lahat yung mga pangangailangan na yan. Salamat po, Mr. David and Dr. Montemayor. Yung pangatlo po, yay or nay, a network of protected bike lanes. Ayan, yes, yay kay Dr. Montemayor, yay kay Mr. David. Dr. Montemayor? Yes, alam niyo po, dapat i-ano natin yung mindset natin, baguhin na natin, no. Alam mo, nag-improve yung sa Singapore, Korea, South Korea. Ginaya nila yung EU system, maraming yung mga bike talagang mga siklista, mga ano yan, poproteksyonan natin at kasi puro makapag-down payment lang kukuha na ng sasakyan, no. Minsan merong zero down payment pa. So ang ganung wag na nating i-allow yung ganon, no. Mag-focus na tayo dahil sa rising oil prices at saka maganda sa health natin. Yung mga bike lanes natin, ayusin natin, yung i-protect natin yung mga lanes nila, ayusin natin, gagawa tayo ng wall of partition para mabigyan natin. Kasi kung puro salita lang, hindi irerespeto ng Pilipino yan. Dapat talagang gawa tayo ng wall. I agree with Dr. Montemayor. Kaya lang i-determine natin maigi yung designs ng ating mga bike lanes, protected bike lanes, at kung saan natin ilalagay. Dapat bang idaan pati yan sa mga major thoroughfares o nasa mga communities, no? Large enough na para yung ating mga tao. Yun, mga basic questions that you have to answer first, no? Wala pa naman talagang yung kasagutan ngayon. Ang importante dito na pag-uusapan natin, madalas kami ang inyong tinatanong kung anong aming gagawin. Gusto namin mapakinggan kung ano yung gusto nyong gawin. Yun yung isa sa mga bagay na na mas maganda nating gawin sa mga ibang pagkakataon. Ano ba yung gusto nyo? Yun ang pag-usapan natin. Hindi yung gusto namin. Kasi hindi na demokrasya yan.
Kami na lang ang di ba? Kaya dapat ano yung gusto nyo, yun ang gagawin namin. Parang ganon. Thank you po. Mr. David. Next question po. Sa halip po na overpass na hindi po accessible, ipantay po sa kalsada ang ating pedestrian crossings para sa mga buntis, may kapansanan at matatanda. Yay or nay? Yes. Sige po, go Mr. Montemayor. Well, alam niyo po, marami nga namamatay sa pag-akyat pag masyadong mataas yung wala namang elevator, wala namang escalator sa atin. Kokonte. Ang gawin natin at grade pedestrian crossing, ayusin natin mabuti. At ayusin natin pag-i-implement nito. Alam niyo yung may mga nakita na akong mga pasyente na namatay pag-akyat. Pag-akyat pa lang ng napakataas ng yung mga ginagawa nila mga infrastruktura. So nahihirapan ang ating mga may sakit sa puso. Number 1 pa naman ang heart attack ngayon. Ang ano pa diyan, napakadali nito Tsaka turuan din natin itong mga pedestrian natin. Minsan green na nga yung tumatawid pa sila. So let us impose disciplinary measures. Bigyan din natin sila ng penalty pag sumusuway sila. In certain areas talagang dapat at grade levels, no? Yung ating pedestrian crossings, tama 'yon. Pero may mga areas na kailangan natin talaga magtayo pa rin ng mga overpasses, no? Yung pedestrian overpasses. Pero yung design dapat pag-aralang maigi. Ginagawa rin naman sa China 'yan kumbaga talagang yung ascent ng lang, no, hindi masyadong steep. Kaya yung mga nagbibisikleta doon din dumadaan, no, nadadala nila yung bisikleta na kinocross nila ng highways, gano'n. Kailangan tingnan natin 'yon, hindi naman pwedeng lahat ng pagkakataon pati doon sa mga major thoroughfares and pedestrian lanes yung gagamitin natin at grade, no. Ang kailangan, meron tayong maayos na disenyo na ginastusan talaga ng mga pedestrian overpasses na para hindi mahirapan yung ating mga tao na gumagamit nito. Salamat po, Mr. David. Yung sunod po na yay or nay, green open spaces. Tulad ng proposed Pasig River Esplanade. Oo. Yay or nay? Yay. Ayan. Alam niyo, ito na lang ang natitira nating jewel sa Metro Manila. Alam niyo, pag ang dami ng perang nabuhos diyan, kinukurakot lang naman kung sino presidente, at saka yung mga kanyang minions, kinukurakot. But in our administration, Lord willing, kagaya ng nasabi ni Vice kanina, na i-dedicate natin talaga yung ecological balance diyan, napaka-importante. More green open spaces ang kailangan natin sa Pasig River, not more highways, not more. Pagsira na naman sa ating environment ang gagawin ni Ramon Ang. Ang gagawin natin diyan, talagang i-develop natin properly. Alam niyo ba, napakaganda sa ating mga persons with disability. More open spaces, yung mga bigyan natin ng magandang space yan para sa mga nag-exercise sa umaga at saka maraming alaman para dyan at saka yung mga isda. Salamat po, Mr. David. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina tama yung gagawin natin na yan pero dapat i-dredge muna natin yung Pasig River in certain areas. Or kung kaya na budgetan na i-dredge na yung buo, no? Kasi kahit may esplanade ka diyan tapos ang naaamoy mo naman tubig magkakasakit ka pa, 'di ba? So dapat one step at a time. So we have to dredge, clean the water, make sure that the Clean Water Act is implemented, no? Para yung mga industries na gumagamit nito and even domestic sources ng water, no, na tumatapon sa ating mga rivers, no? Dapat maiayos natin 'yan. And lastly, I want to see an agency running this thing na ang mga tao doon ay mga may background sa environmental psychology, no?
para naiintindihan talaga kung ano yung dapat na maging disenyo. At yung ating MMDA, no, dapat i-reorient na rin natin yung utak ng MMDA, no? Puro sila regulatory. Developmental sila dapat no? Sila yung in charge dun sa aesthetic development ng Metro Manila, pero ang ginagawa nila, huli dito, huli dun, yun lang. Anyway. Thank you po, Sir David. Yung last two questions po, pagsabay na po natin since yung oras po natin ay gipit, and then we'll open the floor for media questions. Mabilis lang po to. Yung pang-anim pong question, yay or nay po ba kayo sa weekly car-free day nationwide? Okay po. Next question po. Kapag po kami naglakad o nag-organize ng bike ride, game po ba kayong maglakad at magbisikleta kasama ng mga miyembro ng koalisyon? Yay or nay? Sige po. 1 minute each pa rin po para po dun sa weekly car-free day nationwide and then for this. Pero kailangan ipahinga natin ang ating environment sa usok, no, sa ingay, no. Alam nyo, hindi compatible sa buhay. Alam nyo, nung ipanganak nung gawin si Adan at si Eva, walang kotse. Walang kotse, walang mga maingay na, no, puro paglalakad. So, ang pattern ng human life, no, physically, ako on the side of being a doctor, ay talagang maglalakad tayo. Kaya karamihan yung top 10, siyam doon ay dahil sa hindi naglalakad ng tao. Heart attack, stroke, cancer. Karamihan dyan walang physical exertion. Kaya maraming namamatay, no? So, yun po, no? Car-free dapat yan. No? Yung pangalawa naman ay we will walk with you. Wherever you go, we will be with you. We have to protect our environment now. If not now, kailan pa mawawasak na ang ating mismong existence pag ang ating environment hindi natin pinoteksyonan. Thank you po, Sir Montemayor. Sir David? Ang aming pong posisyon bilang magkatandem, no? We will do anything and everything to make our cities habitable. No? Habitable. Let's put it at that. No? Whatever mechanisms that will make our cities habitable, yun ang aming gagawin. Thank you po. Sige po, I think at this point in time, 12 na po, we'll open the floor for questions para po makapag-lunch tayong lahat. And we'll start with, sino po yung naka-raise ng hand? Sir Zandro, DZMM. Sir Zandro. Hi, magandang umaga po. Zandro Ochoa from ABS-CBN News. Isang tanong lang po. Yung pinopropose kasi ngayon ng mga kongresista at ng mga senador, medyo mahaba yung proseso for a special session. Ano po sa tingin ninyo yung pinakamabilis na paraan para masolusyonan yung problema sa krisis sa presyo ng langis? Madali lang po yan. Number one, subsidy. Alam mo, global market yan, international market na nagdidictate yan. So ako, as the President of the Philippines, I have the persuasive capability. Ginawa ni GMA yan na kausapin ng mga oil companies to reduce or to slowly increase yung ganon. Subsidy at saka yung slow increases, no. Although alam mo naman natin, bigyan na lang natin ng incentives ang mga gas companies as far as tax is concerned. So ganoon na lang po yung gagawin ko. Sandro, ang dagdagan ko lang yung sinabi ni Dr. Montemayor, pero kailangan talaga magkaroon ng power ang presidente para isuspend yung collection ng excise taxes saka ng VAT. Mabilis lang naman talaga yung special session na yan. They can do it in one day. The president must do a judgment call. No? We have to bite the bullet now. Patawag niya ng special session ng Congress and tell them I need it in one day. You give me the power. Then he can be given the power. Suspend the excise tax today and the VAT today. Tomorrow, yung presyo bababa. Immediate yung impact, no? Immediate yung impact. Ang ginagawa kasi doon sa yung mga ekonomista natin kasi magulo mag-isip no? Kung kami ang nandiyan sa Malacanang, ganun lang kasimple.
let's bite the bullet now. No? Let's make this judgment call. And then after a week or 2 or 3 weeks or 1 month, then let's revert to the old system. Let's see. No? Hindi naman forever yung problema sa Ukraine. In fact, di ba nag-uusap na sila, pumayag na si Zelensky na na hindi na siya magjo-join ng NATO. Yun naman ang pinagmulan niyan, yung gulo na yan kasi pinipilit ng Western powers na ang Ukraine maging part ng NATO. Siyempre, matatakot naman ng Russia. Imaginein mo, kapitbahay mo na, nandoon na yung missiles, titirahin ka na lang kung magkaroon ng gera. Buffer nila ang Ukraine. Buffer nila yung Ukraine. So ngayon na nagkausap na sila na hindi na ako tutuloy na mag-join ng NATO, di matatapos na rin kagad. Pero yung impact nung nangyari nung pagtaas, hindi immediate na bababa. So now, pwede ba for 2 weeks, 3 weeks, or 1 month, suspend na muna natin yung excise taxes na yan. Isuspend na muna natin yung VAT na yan. Kaunti lang naman yung bagay na mawawala sa gobyerno in terms of taxes. No? Kaysa pagtatagalin pa natin yung nahihirapan. Ako mismo bumili lang ako ng tinapay. Yung tinapay na binibili ko, nag-increase ng 15-20 pesos Di ba? Oh. Thanks, Sir David. I think meron pong, Sir Sandro, if you're okay, I think we have another question from Dempsey. Okay na po. Thanks, Sir Sandro. Go, Dempsey. Hi, good afternoon. Sir, you said you are in favor of suspending yung fuel excise tax. Mm-hmm. Kasi there were calls, particularly from Malacanang, they are open to review yung oil deregulation law, which was signed during the time of FVR, that allows the companies, the market forces, to sila yung naglalagay ng oil prices, sila yung nagdidikta dun sa oil prices. Should you win, will you be open to that, to review the oil deregulation law? And there were some calls from certain quarters, particularly from the transport sector, yung mga jeepney drivers and other transport groups, to have it repealed. Will you be open to that should you win these elections? Well, ang sinasabi niyo po yung oil price stabilization, OPSF. Yung oil, tapos nag-impose tayo ng oil deregulation ng panahon ni Ramos. Now, ang ano po niya, actually, as an economist, ang nagdidictate dapat niyan yung market forces. But sir, kaya nga may oil deregulation na, sir. Kasi yung pinirmahan to ni FVR, sir, tinanggal yung control ng gobyerno on the pricing of oil and petroleum products. Oo nga, I will not reinstate that kasi alam mo problema ng oil yung if we will now regulate. If we will now regulate, alam nyo, mababa ng presyo, nandun pa rin tayo sa taas. Yan ang naging problema nung panahon before, bago si FBR or during FBR's time. Kaya nga inano yung niliberalize. Kasi nga, minsan mababa ng presyo per barrel, nandun pa rin tayo sa taas. So, tandaan nyo, profit-oriented lahat yan. Now, we will dictate ang nagpapataas din naman yan, hindi lang naman ang oil market, international market, kung hindi ang nagpapataas yan, yung VAT tsaka excise, may i-minus mo yan, 25 pesos na paano pa yung corruption na natatanggap ng ating mga congressmen tsaka senador dito sa mga may-ari ng malalaking ito mga Petron, Shell, tsaka Caltex. Meron din yan. So, let the international market dictate it. Babalik na naman tayo sa maling pag-uugali. Minsan, ang problema dyan, pag niregulate natin, mataas pa ang presyo sa pag-regulate natin kaysa sa international market. Paano yan? Tandaan nyo, there are a lot of fluctuations as far as ngayon, nag-iisip lang sila ang mga ungkag na utak nila dahil nga tumataas ang presyo. Kaya iniisip niyan. Kaya paano pag bumaba ang presyo 20 pesos o 40 pesos per barrel? Mataas pa rin tayo. Ang thinking natin nasa 60 pa rin o 80. Nandun na tayo sa 40. Yan ang naging problema ng panahon ni FBR. Kaya niliberalize ang oil. So, sir, you're not in favor of
kahit review lang ng oil deregulation law? Alam mo, yung, ba't mo re-reviewin kung hindi ka naman in favor? Kaya nga, sir. You will not review something you are not in favor. Ang gawin natin, wag na natin ilagay sa utak natin yan. Parang gusto natin pumunta sa typewriter, computer na ngayon eh. Gusto mo pa ba bumalik mag-type ka pa sa typewriter? So hindi na, no? So let us have a progressive mind. Wag yung mga utak na ganyan just to pacify the people, ano? Alam niyo po si isang economist, puro kaganyan yung ganyang idea. Okay, sir. Sir, follow up lang. May isa kasing nakitang parang solution yung DOLE. Of course, sir, from what we saw during the CNN debate, sir, I mean, you engaged Calio about this. The DOLE, si Secretary Bello kasi has ordered the wage boards, to review the minimum wage across the country kasi due to the skyrocketing oil prices. Kasi para daw ito some sort of assistance for the workers, especially there are petitions as well to increase the minimum fare hike. And of course, ayun nga sir, uulitin ko nga tungkol nga doon sa nagtataas ang presyo ng langis, sir. If you win, sir, I understand. Tama po yan. Yes. I understand that your view about this, you were somehow well, I am not against. Sinabi ko naman, alam mo, si Calyodi, hindi pa nag-represent ng union sa court. Kasi ako, abogado ako namang union, workers. Not once naging lawyer ako sa mga malalaking kumpanya. No? Pero sinabi ko, para hindi naman yung MSME natin maapektuhan sa sobrang taas ng inihingi ni Calyodi. Why don't we have a balance? Balance ang inihingi ko. Kaya lang, imbis na sagutin niya, nag-ornamentado siya. Hindi dapat ganon. Dapat balansin natin. Pilipino rin naman yung may-ari ng mga liit na kumpanya. Kagaya ngayon, mataas. Di-taas natin, pero hindi yung napakataas na sinasabi niya, which is not realistic. And it is against the Filipino people. Ang sinasabi niya, puro worker. Pero hindi minsan kasi nag-represent sa court. Ang ibig ko sabihin, balansin natin. Meron bang masama kung kagaya nung yung ibang mga micro enterprises, 5 ang tauhan na wala pa ngayong pandemic. Tapos bibigyan mo yung pinapabigay ni Calyodi. Ano yan ang style na talagang wawasakin mo ang Filipino business. Wawasakin mo rin in the end yung Filipino worker. Sabi ko, kaya nga tinanong ko siya, hindi ba kinakagat mo sa pagtaas, sobrang taas ng hinihingi mo? Hindi ko naman sinabing wag itaas. Itataas din, siyempre. Sino man naman hindi magtataas? Ako nga, tinaas ko na nga yung mga sekretary ko. Tinaas ko na. 5 years ago, tinaas ko na 750. Pero to impose that to all small business owners, that is killing the industry that feeds you. So, yan po yung ko. Kaya lang, nag-ornamentado siya. Tinawag pa akong BBM. Hindi ko makakilala si BBM. Alam niyo po, pro-worker ako. Tingnan niyo yung approach ko kahit sa transport talks, pro-commuter, pro-bicyclist, pro-PWD ako. Kaya lang, nag-ornamentado siya. Yung mga sinisigaw niya doon sa labas na Malacanang, doon sa may yun ang yung kakala niya nagdadala siya ng placard noong time ng CNN. Alam niyo po, Pilipino tayo lahat. Let us be fair to everybody. Pero sir, how is that against the Filipino on increasing the wage hike, yung uniform daily minimum wage hike na, of course, apart from Calyodi, it's not just Calyodi who was proposing around 700 of daily minimum wage hike. It was also Senator Pacquiao who was also... Alam mo yung mga yan, hindi nag-aaral yan. Mr. Montemayor, Mr. David and Dempsey, I think we're a bit over time. So we'll ask Sir David and Mr. Montemayor to answer the question. Pero pa-assist tayo kay Kat to time for 1 minute each. And then after that, we'll entertain one more question if meron pa. If wala na po, we'll conclude the program. Kat, pa-assist po 1 minute and 30 seconds. Go po, Sir Montemayor. Tayo po na hindi po ako against sa wage increase. Ang against ako, too much
masyadong mataas yung hinihingi niya na hindi kayang ibigay ng mga maliliit nating namumuunan, no? Ang gusto ko lang, okay, itaas natin. Pero pwede ba natin balansin para hindi mahinto yung business? Kasi pag nahinto yung business, na pati kapital na nawala na, parehong mamamatay yan. So nakita nyo, right thinking, ordinary thinking ang sa akin. Hindi pa natin mapagbigyan. Pero alam nyo, iniisip ni Pacquiao, iniisip ni Kyle Lodi. Alam nyo po, kailangan natin ng isang bagay na yan to consider the benefit of everybody. I am for wage increase. Pero I am not for too much wage increase para patayin ng mga business ng ating mga kababayan na dating workers din naman galing sa Saudi, nakapagpunan sila. So ako, yun lang po, no? Kaya lang dinidistort nyo yung yung statement ko pag lumabas na sa media, ABS-CBN, GMA, dinidistort nyo yung CNN para dumami ang inyong Ako po pro-worker, puso ko pro-worker. At minsan hindi ako naging pro-company. Pero iniisip ko rin. Thank you, Sir Montemayor. I think you've made your point po. Thank you, sir. Sir David, last po for you. Doon sa issue ng oil deregulation, isa sa mga plano namin, dapat ang gobyerno magkaroon ng sarili niyang oil company. We have to reacquire Petron. That is a jewel that we had before. It can serve as our barometer for pricing. Binigay natin kasi talaga sa private sector lahat. Tinanggal natin yung karapatan ng estado na magmay-ari ng mga oil companies, magmay-ari ng power generating plants, no? Mag-refine ng sarili nating petrolyo. So, in response to the oil deregulation, until such time that we have something more brilliant than simply having an OPSF. No, ang pwede natin gawin talaga, the state must participate. I-reacquire natin yung Petron na yan. No? Yan ang gagamitin nating vehicle para hindi tayo subservient sa pricing ng mga ibang malalaking kumpanya. The state must participate in all strategic industries, no? From power to telecommunications to petroleum, etc. Yan ang sagot dyan eh. And dun sa wage increases, no, if I may add, kung mababawasan natin yung cost of production, kaya natin yung increase ang wages. Pero this time, it's not the minimum wage. In fact, dapat hindi dapat minimum wage yan eh. Family living wage. Yun ang dapat na meron tayo. Family living wage at hindi minimum wage. Okay? We support the living wage. Thanks, Sir David. For our last question po, and then we'll wrap up, let's have Ms. Tina. And then you both will have 30 seconds each po to answer para po maka-lunch tayo. Magandang tanghali po. Isa po akong commuter at sa akin pong pagkakaalam ay wala pang DOTR secretary na sumakay ng public transportation ng regular po. Sa pagpili niyo po kung sakaling mahalal kayo, ano ang hahanapin yung mga katangian sa susunod na DOTR secretary? Well, one must identify with the people. Alam niya dapat ang damdamin kasi hindi mo malalaman kagaya ni Tugada, hindi naman niya alam damdamin ng mga sumasakay. Naka magandang kotse yan. So, hindi naman kailangan yung araw-araw nagko-commute siya. No? One must identify himself with the people, those who suffer every day, those who are enduring this everyday traffic, everyday. Hindi man dumadaan dyan kasi madalas yan sa Clark eh. So, alam niyo po, ang hanapin ko sa isang secretary ay yung kagaya ni Vice President Rizalito David. Simple lang, alam niya ang puso ng mga manggagawa. Hindi naman extreme, alam niya ang puso ng isang naghihirap araw-araw, hand-to-mouth existence. Alam niya ang isang damdamin ng Pilipino na pag tumataas sa langis, naaapektuhan siya, pandesal, tumataas.
yan. Hindi kagaya ni Natugade na hindi naapektuhan. Si Abaya, puno-puno ng corruption na dilawan. Hindi ganyan. Ang hanapin ko yung makatao, yung makamanggagawa. Yun po, para alam niya ang damdamin. Mawalang galang na po, ubos na po ang oras nyo, Mr. Montemayor. Mr. David, ano po ang hahanapin nyo sa susunod, kung sakaling kayo'y mahalal, sa susunod na DOTR Secretary? Yung karapatan po na mag-appoint na sa ating Pangulo, no? In this case, kung si Dr. Montemayor ang magiging Pero ang i-advise ko sa kanya, bagaman ako'y natutuwa na isa sa i-consider ko na secretary ng DOTR. ang nais ko po makita sana yung systems engineer, isang technical person, hindi businessman, ang humawak ng DOTR. Marami po niyan sa UP Diliman, no? Yung mga transport engineers natin doon, your people coming from the School of Urban and Regional Planning, na mga simpleng tao na pwedeng magpatakbo ng mga departments natin na alam nila kung ano yung damdamin ng mga tao, no? Yung sentimiento ng ordinaryong tao. Yun naman po ang gagawin ni Dr. Montemayor sa lahat ng kagawaran na lalagyan niya ng secretary, no? Yung nakakaintindi sa buhay ng mas nakararami. Salamat po sa sagot niyo. Gusto na po ang oras niyo. Salamat po. Opo. Salamat po. Right po. Maraming salamat po sa mga katanungan ng ating community members at mga miyembro po ng media. Ito po ang transport. Kasama po ang ating presidential candidate, Dr. Jose Montemayor Jr. and Vice Presidential candidate, Rizalito David. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa oras po ng lahat na narito at isa pong mapagpalayang hapon sa ating lahat. Bago tayo magpaalam, nais ko lang i-emphasize yun. Sana sa susunod na tayo magkakaroon ng pag-uusap, sabihin nyo naman sa amin ano ang inyong gusto. Para hindi naman kami mga walking encyclopedia na alam namin ang sagot sa lahat ng problema. Since kayo ang mas nakakaintindi doon sa sektor, sabihin nyo sa amin ano ba ang dapat, no? Para yun ang pag-uusapan natin. Yun ang magiging governance method. Po dyan, Sir David, nag-send po kami ng fact sheets and link po sa statements ng coalition. At nandun naman po lahat ng stances ng koalisyon sa iba't ibang bagay na tinanong po namin kanina. Oo, pero pag-usapan natin ng mas maluwag, para makapagkaroon tayo ng meeting of minds, no? Okay. Mr. David, isa pa lang naman po ito sa forums, no? Yes, naku, pagpapakilala po ito, salamat. No? Hihintayin namin yung susunod, yung engagements naman po natin ay hindi lang sa photo at kaya rin po namin kayo inimbitahan, no, para doon sa biking and walking with us, no? Kasi naniniwala po kami na with the engagement po is there, but the reason why we did not send the questions in advance is because naniniwala po kami na mahalaga po na our presidential and vice presidential candidates are able to think on their feet at may general awareness po dun sa issues. Pero you can be sure po, Mr. David, this is just the start of the engagement. So maraming salamat po sa oras ninyo. God bless. God bless. Thank you very much. Maraming salamat po. Salamat po. Wait, picture tayo! Ay, tama.